So failed objective, mga kababayan, because of arrogance. May kasabihan tayo po sa English. Sabi sa matandang kasabihan, tandaan po ninyo ito. Words, anya, uttered with kindness, convince better than good argument, uttered with arrogant petulance. Kahit maganda yung argumento mo, tama yung argumento mo, arrogante mo naman na sinasabi, napaka-arrogante mo. Wala. Yun ang nangyari rito, mga kababayan, sa meeting ni Zelensky at ni Trump. Nainsulto po si Trump, kaya pinagsabihan siyang harap-harapan. Unang-unaan niya, magpasalamat ka, be thankful. Pangalawa niya, masyado kang disrespectful. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Mainit ang mundo, mga kababayan. Pinalayas ni Trump si Zelensky sa Oval Office. Uwi ka na niya. Matapos silang magkasagutan, ang purpose sana ng meeting, mga kababayan, tapusin na ang gira sa Ukraine with Russia. Baliktad yung nangyari po. But before natin pag-usapan, joke time muna tayo. Anyway, si Zelensky, mga kababayan, komedyan. Dito muna tayo sa kwentong katatawanan kahit mainit ang sitwasyon sa mundo. Di niya, Mr. Maravillas, ang kwentong katatawanan. Padala po ito ni Willie Mirin. Pastor pala to. Senior Pastor of Assembly of Almighty God. Nakisali na din si Pastor. Nanonood pala palagi sa atin si Pastor. Ito yung kwento, mga kababayan, ng Pinoy, Hapon, tapos Amerikano. Nagkatuwaan sila habang nagsasagawa ng maritime exercises dito sa West Philippine Sea para yung pagmamalabis ng China na gusto ng kamkamin ang buong South China Sea, pati yung West Philippine Sea ay tapusin. Kaya nag-military exercise. So naglaro sila, mga kababayan, ng Lucky Nine sa pamamagitan ng utot. Una, nung hapon, umutot ng pitong beses. Sunod, mga kababayan, yung Pinoy. Umutot na 8. Talo yung Hapon. Next yung Amerikano. Umutot, sakto, siyam. Panalo yung Amerikano. Sa tuwa ng Amerikano, excited siyang kabigin na yung taya. Tumayo siya bigla para kunin yung taya. Napautot ng isa pa. Siyam na sana. Panalo na sana yung Amerikano, siyam. Umutot pa ng isa, nang tumayo. May naiipit pa pala. Buklo. 10, panalo pa rin yung Pinoy. Diba? Magaling talaga po ang Pinoy. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang bagong Filipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayos pa. Matik, 200 pesos. Pastor, padala mo yung GCash number mo po. Ito na, kasali ka na sa monthly raffle natin. 5,000 yung price. Pasok na natin dito. Marami na rin, diba? Grand prize sa December, 10,000 and other prizes. So, yung mga kababayan nanonood sa atin, hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe mo na po. Like and share na rin po ninyo and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Tulad nito, mga kababayan, nagkataasan ng boses, nagkasigawan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky saka si Trump. Yung peace effort sana ni Trump, mga kababayan, gusto niyang tapusin na yung gira kasi milyon-milyon ng nadidisplace na mga mamamayan ng Ukraine at umabot na po sa 40,000 plus ang mga namamatay sa mga sundalo ng Ukraine and officers. Kaya lang, mga kababayan, yung meeting ni Zelensky at saka ni Trump sa Oval Office, sabi nga dito sa report ng Reuters, ended in disaster.
Nagkasigawan po. And afterwards, tinapos ni Trump yung pag-uusap nila kasi nagkainitan po. Pinalayas ni Trump si Zelensky. Ito po yung report ng Reuters. Ukrainian President Volodymyr Zelensky's meeting with US President Donald Trump ended in disaster after the two leaders traded verbal blows before the world's media at the White House over the war with Russia. Zelensky leaves White House without signing minerals deal. Yan po, mga kababayan, pinalayas po. Pinalayas ni Trump for being disrespectful anya to the American people. Hindi na po pinakain. Nagre-ready na sana ng lunch, mga kababayan, para sa mga visiting officials ng Ukraine. Sa pangunguna ni Zelensky, in-advise na ng staff yung grupo ni Zelensky, you have to leave anya. At hindi po yung nangyari. Yan sabi rito sa report ng Inquirer. President Donald Trump berated Ukrainian President Volodymyr Zelensky for being disrespectful Friday in an extraordinary Oval Office meeting, then abruptly called off the signing of a minerals deal with the US that Trump said would have moved Ukraine closer to ending its war with Russia. Sabi diyan, the astonishing turn of events could scramble international affairs in Europe and around the globe. During his visit with Trump, Zelensky had planned to sign the deal allowing the US greater access to Ukraine's rare earth minerals, then hold a joint news conference. Instead, Ukraine's leader left the White House shortly after Trump shouted at him, showing open disdain. Untouched salad plates and other lunch items were being packed up outside the cabinet room where the lunch between Trump and Zelensky and the delegation was supposed to have taken place. Hindi na po pinakain? Matindi? Di Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan? Medyo masama yung nangyari kasi. Tumaas ng boses itong si Volodymyr Zelensky. Kaya nga, ang tawag ni ang dating kay Trump siyempre, disrespectful yung Ukrainian leader. Ngayon, yung mga DDS na naman po, ginagamit naman itong isyo, kaya pinag-uusapan natin. Sabi ng mga DDS, ito anya mangyayari kay PBBM pag nag-usap niya with Trump. Ganon katindi. Pati ito, mga kababayan, ginagamit nila para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po arugante yung ating Pangulo pag nakikipag-usap po sa mga world leaders. May magandang ugali po ang ating Pangulo. Hindi po tulad ni Digong na pati si Barack Obama minura, pati yung Santo Papa pinagmumura kasi nakaistorbo daw sa kanyang na traffic siya. You see, wala man pong magaspang na ugali yung ating Pangulong Bongbong Marcos para sabihin ninyo na ito'y pwedeng mangyari pag nagkausap yung ating Pangulo with Trump. Baka kung si Inday ang maging Pangulo, yun ang mangyari. Di ba? Kasi magaspang ang ugali. Inaging magaspang po yung pag-ugali ni visiting leader ka ni Zelensky. Tataasan mo ng boses yung host mo. Humihingi ka pa naman ng tulong para matapos ng giyera sa iyong bansa. Pagkatapos, mataas yung boses mo. Ang humihingi kasi po ng tulong, pag ikaw ay humihingi ng favor, dapat mababa ang loob mo. Kasi humingi ka nga ng tulong. Saan ka nakakita, mga kababay? Ka na-insulto si Trump, tapos si Vice President Vance. Hindi naturuan ng tama. Ayan tuloy. Unang-una, he is losing the war with Russia. Kaya nga, humingi siya ng tulong sa Amerika at pipirmahan na sana yung deal nila. Earth Minerals Deal para makatulong po sa kanilang reconstruction. Papasok yung Amerika, bibigyan sila ng negosyo, kapalit ng deal sa minerals para may magamit sila. Pagkatapos, nag-display ng arrogance itong si Zelensky. Ayun ang nangyari, pinalaya siya ni Trump. Sabi dito, the White House said the Ukraine delegation was told to leave. Umalis na niya kayo. Agad-agad umalis na kayo. Hindi na pinakain po.
Nasayang yung mga pagkain. Ang kakain nun, yung mga staff na lang ng White House. Imbes yung pagkain sana ng mga bisita. Sabi ni Trump, you are gambling with World War III. And you are doing this. And what you are doing is very disrespectful to the country. This country that's back you for more than a lot of people say should have. Mali po yung yung style ni yung style ng pakikipag-usap ni Zelensky. Ang tao kasi po, pag ikaw ay humingi ng tulong, dapat mapagpakumbaba ka. Humingi ka na ng tulong, parang yung humingi dito ng tulong sa amin. Laging pumupunta po dito. Napaka-arugante pa. Nang binigyan ni Mrs. ng tulong, naliitan siguro, nagreklamo, tinapon yung tulong. Nang bumalik po, pinagsalitaan ko talaga. Sabi ko, ang humingi ng tulong dapat hindi choosy. Humingi ka ng tulong, tapos choosy ka pa. You cannot demand. Wala ka sa posisyon na mag-demand. Dapat makontento ka kung ano yung tulong na ibibigay sa'yo. Yun ang nangyari dito kay Zelensky po. Kaya sabi ni Trump, wala ka niya sa posisyon para mag-demand. Humingi ka na ng tulong. May mga tao kasi po na ang akala, ang pagtulong ay obligasyon sa kanila. Wala pong ganon. Ang humingi ng tulong dapat mapagpakumbaba. That is basic, mga kababayan. Pero kung mataas ang boses mo, humingi ka ng tulong sa akin, tapos mataas ang boses mo, maski man ako si Trump, palalayasin kita. Tama lang yung ginawa mga kababayan ni Trump. Pinalaya si Zelensky kasi arugante. Humingi ka ng tulong, arugante ka. Saan ka nakakitang tao, nangangailangan ka ng tulong, lumapit ka sa akin, pumunta ka sa bahay ko, pagkatapos mataas yung boses mo habang tinataasan mo ako ng boses habang nasa bahay kita, nasa sarili kong bahay. That is an insult to the host. Kaya sabi ni Trump, you are being disrespectful niya. You should be thankful. Kasi tinutulungan kita. Ang dami nang namamatay sa bansa mo. Pagkatapos, pumunta ka sa akin para makipag-deal. Peace deal. Tulungan kita. Pagkatapos, mataas ang boses mo. So may punto, mga kababayan, si Trump. Sabi dito, the last 10 minutes of the nearly 45-minute meeting devolved into a tense back and forth between Trump and Vice President J.D. Vance and Zelensky, who had urged skepticism about Russia's commitment to diplomacy, citing Moscow's years of broken commitments on the global stage. Sabi po dito, Zelensky's main objective going into the sit-down had been to press Trump not to abandon his country and to warn against moving too closely to Russian President Vladimir Putin. Instead, he got shouted at while Trump appeared to play up the drama for the cameras. So failed objective, mga kababayan, because of arrogance. May kasabihan tayo po sa English. Sabi sa matandang kasabihan, tandaan po ninyo ito. Words, uttered with kindness, convince better than good argument uttered with arrogant petulance. Kahit maganda yung argumento mo, tama yung argumento mo, arrogante mo naman na sinasabi, napaka-arrogante mo. Wala. Yun ang nangyari rito, mga kababayan, sa meeting ni Zelensky at ni Trump. Na-insulto po si Trump, kaya pinagsabihan siyang harap-harapan. Unang-unaan niya, magpasalamat ka. Be thankful. Pangalawa niya, masyado kang disrespectful. Tinaasan ng boses po si Trump. O di naula, sabi nga rito sa amin. Buklo. Nabuklo yung kanyang deal. O ito na yung latest ngayon. State Department terminates U.S. support of Ukraine energy grid restoration. The USAID initiative had invested hundreds of millions of dollars in helping Ukraine's energy grid recover from attacks from Russia. Arugante kasi. So yun ang inabot, mga kababayan, ni Zelensky. Ito yung coverage, mga kababayan. Live po ito. Top TV Canada po. Yan Pakinggan natin, mga kababayan, yung balitaktakan ng dalawa. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a answer? lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this.
You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military... Tinawag ng stupid president. Stupido ka niya, sabi ni Trump. Magipag-argumento ka ba naman kay Trump? Sabi ni Trump, tama yung sinasabi ni Trump, you are not in the position para magsalita ng ganyan. Ituloy natin mga kababayan. Equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. It's going to be a very hard thing to do business like this, I tell you. Just say thank you. A lot of time to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than treat it out in the American media Si when Vance. you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for people to see what's going on here. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are I dying. can tell You should be thankful niya. And remember, you don't have the cards. Ang ibig sabihin ni Trump, wala kanyang upper hand dito sa laban na to. At you have to remember na yung mga armas na ginagamit ninyo sa girang yan, galing sa amin. Military aid ng Amerika. So dapat maging thankful ka at marami na anyang namamatay ngayon. Kaya dapat makinig ka sa akin. Tapusan niya natin ito. You have to negotiate peace with Russia. Ayaw po niya, no? Ayaw po ni Zelensky. Kaya sabi ni Trump, gusto mo yatang kalad ka rin. Kalad ka rin ito patungo sa World War III. Yan ang punto po ni Trump. Balikan natin ang balitaktakan. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look, you could get a ceasefire right now. I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been. Once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people? We have And problems. do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, Sabi ni Vice President Vance, you attack di administration. Sige ka sinaldan nito. Biniblame yung Amerika kasi hindi daw sila tinutulungan ng maayos. Umingi ka ng tulong tapos you attack your friend na hinihingian mo ng tulong. Yung bansa na hinihingian mo ng tulong, inaatake mo. Saan ka pulutin yan? Pag ikaw hingi ng tulong, dapat walang marinig sa yung masama. Humingi ka nga ng tulong. Pagkatapos, may mga naririnig na masasama na lumalabas sa iyong bibig. Paano kayan tutulungan? Marami ako niyan mga kababayan na kilala dito sa paligid. Humingi na ng tulong, masama pa ang ugali. O di ba? Pero nagalit po yung Europe as if sila tumutulong. Inabandon ninyo, lahat man lang daldal kayo dyan sa Europe. Sabi ninyo, isasama na ninyo sa NATO. Si Volodymyr Zelensky, yung Ukraine, nag-apply na po, hindi man ninyo ina-approve. Pinopolitika ninyo kasi takot din kayo na baka lusubin ang buong Europe ng Russia. You're playing politics. You see? Yang punot dulo naman ito, mga kababayan, na insecure kasi. Pinos ninyo, ginatungan si Zelensky
Pagkatapos ng lusobin ng Russia, hindi man ninyo tinutulungan. Tapos ngayon, yung Amerika, si Trump, ina-attack ngayon mga kababayan si Trump ng mga liberal. Kung hindi pa natin alam, mga kababayan, ang agenda ng mga liberals ng mundo, sila ang nasa likod ng the New World Order. And remember, Europe is the rising power in a seat of the future Antichrist. Yan po ang seat of the Antichrist po. Ang Europe, mga kababayan, sa biblical perspective. You see? Ituloy natin ang mainit na sagutan, mga kababayan. It has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no I'm answering position on to this question. dictate. Huwag mo anyang sabihin sa amin kung ano ang mafe-feel namin. You are not in the position na niya na sabihin yan sa amin. Sinupalpal ni Trump. Yan ang nakukuha ng isang taong arugante. Humingi ka ng tulong pero arugante ka pa. Di ba? Sinupalpal ni Trump. Si Trump pa. Ulitin natin yung porsyon na yon, mga kababayan. We're going to feel. We're trying to solve. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no I'm answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You see? You will good. feel influence. We're going to feel very good and very You strong. will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing. cards. Nilagay mo anya sa problema yung bansa mo. You're not in the very good position para mag-dictate ng ganyan. Yan ang ibig sabihin ni Trump. Kaya nga humingi siya ng tulong sa Amerika. Pagkatapos ganyan pa siya mag-behave. Ayun ang inabot niya. Pinalaya siya ni Trump. And this time, pinutol yung Yan State Department terminates U.S. support of Ukraine energy grid restoration. So yan ang makuha ni Yan ang makuha ni Zelensky. O ngayon, kanina sinabi ko sa inyo, mga kababayan, umalma yung Europe, yung mga leaders ng Europe na sige man lang ang daldal. Yan Trump, Zelensky, shouting match takes world leaders aback as Europe backs Ukraine. Suportado daw nila yung Ukraine. Ang dami ninyo sa Europe. Ilan na ba yung bansa na members ng Europe? European Union. 29 yata? 27 pala? Chinik ko muna. Imagine, 27 countries kayo. Buong Europe. Sabi ninyo, you back Ukraine. Kinaya ninyo. Di ba hindi? Lahat man lang kayo daldal. Iniiwasan man ninyo na engage yung ginagatungan ninyo, yung Amerika. Si Trump ayaw man pong makipag-away. Peacemaker nga po siya. Kaya ang gusto niya, mag-usap na lang. Kasi ang dami nang namamatay. Yan ang punto ni Trump. Ito ang tinatawag dito, empty support. European leaders, through their support behind Ukrainian President Volodymyr Zelensky, after a raised voice spat with Donald Trump, sent shockwaves across the world, casting doubts over efforts to end the Russia-Ukraine war. The U.S. President openly berated Zelensky for not being thankful and later accused the Ukrainian leader of not being ready for peace and having disrespected the United States in the cherished Oval Office. Kahit saan po tingnan na ang gulo, mali si Zelensky. Si Zelensky, pumunta ka sa Amerika. Imagine, nandun ka sa opisina ni Donald Trump, sa Oval Office. Pagkatapos, tataasan mo ng boses yung presidente ng Amerika. Isang superpower kung saan humihingi ka ng tulong, pumunta ka para humingi ng suporta. Pagkatapos, tataasan mo ng boses. That is a very big insult. Sabi nga sa salitang atin, nakakalalaki ka. Tama po. Tapos yung mga DDS vloggers, mga kababayan, sabay sakay sa issue. Sinabing, ito niya yung aabutin ni PBBM kay Trump pag nagkausap niya. Malabo po, wala mang ganyang pag-ugaling arugante yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinagmumura na nga po ni Sara Duterte. Wala ka pang marinig na masasamang salita mula sa ating Pangulo.
Vice Presidente na niya yan. Siya yung sitting president. Naturuan po ng tama, may breeding na maayos at edukado ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya malabo po na magkausap sila ni Trump, matutulad kay Zelensky. Tama po mga kababayan. Sabi dito, here are some of the political reactions from around the world. Sabi ng EU new leader, European Union Chief Ursula von der Leyen and Antonio Costa assured Zelensky that he was never alone. Mga empty rhetorics po ang ganyan. Matagal na kayo na nag-uusap ni Zelensky noon pang kapuputok pala ng gira. Sinasabi ninyo na isasama ninyo sa NATO. Yung application ni Zelensky po, frustrate nga po ng todo. Pinopolitika ninyong masyado. Di ba dinis-approve ninyo yung application for membership? Kasi, once halimbawa, na-prove ninyo, madya-justify na yung pag-atake ni Putin, hindi lang sa Ukraine. Damay na kayo lahat. You see? Dinis-approve ninyo, ang tagal na nag-apply. Tapos sasabihin ninyo, be strong, be brave, be fearless, wrote European Commission in Council Presidents in a joint statement on social media telling Zelensky, we will continue working with you for a just and lasting peace. Ibaliktad po yung sinasabi ninyo. Just and lasting peace. Si Trump yung nagsabi. Kausap ko na niya si Putin. We will negotiate. Ganito. Pagkatapos, inaway ni Zelensky. O di tapos. Sabi ni Trump, hindi ka pa niya yata ready to talk peace. O di sige. Tapos yung Europe, sasabihin ng mga European leaders na nasa likod sila. Tama, nasa likod nga kayo. Ang nakaprintera lang si Zelensky at yung bansa niya. O yun, durog na. Kasi lagi lang kayong nasa likod, wala mang ginagawa. You see? Yan o. Sabi ni French President Emmanuel Macron, Russia was the aggressor in the Ukraine war. There is an aggressor which is Russia. There is an aggressed people which is Ukraine. Macron told journalists, adding, we were all right to help Ukraine and sanction Russia 3 years ago and to continue to do so. Anong epekto? O di ba nadurog yung Ukraine? Ibinuyo ninyo yung Ukraine sa gira with Russia. Pagkatapos, wala man kayong binibigay na buong suporta. Lahat lang laway. O di ba? Lahat man lang laway kayo. Sabi pa niya, he later went further to say that if anyone is playing at World War III, it's Vladimir Putin, referring to Trump's accusation against Zelensky. Yun nga ang gustong i-prevent ni Trump. Kaya gusto niya to talk peace. Ayaw man ninyo. Di tuloy ninyo. Kayo, wag na ninyong involve yung Amerika. Kaya ninyo? O di sige, kayo na lang. O di ba? Sabi naman ng Germany, don't confuse. We must never confuse the aggressor and the victim in this terrible war. Sabi po ni German Chancellor Friedrich Merz. As he supports Zelensky. Sabi naman ni Hungarian President Prime Minister Viktor Orban, one of the closest partners of both Trump and Russian President Vladimir Putin. Strong men make peace, weak men make war, sabi ni Orban. Unang-una, sino yung nagsimula ng gira? Sige yung abante. Kasi na-insecure si Putin, nilosob yung Ukraine. Yan po nangyari niyan mga kababayan. Ang background ng istorya. Remember nung mga bata pa tayo, yung tinatawag na tinuturo sa atin na balance of power. We have the NATO for the Western power. Mayroon naman po sa part ng Russia yung Warsaw Pact. Asa na yung Warsaw Pact? Mga kababayan, natunaw. In-infiltrate kasi. Winanto-3 po. And comes disintegration ng dating Soviet Union as a result ng mga infiltration. Ngayon, bumabawi yung Russia. Binabawi yan yung mga territory na nawala sa kanya nung panahon. Kaya ganyan yan si Putin. Inisahan ninyo kasi. Ngayon, binabaliktad. Hindi papayag si Putin. Nakita ninyo yung history?
Nagkaroon kasi po ng ambisyonan nung panahon. Tawag dyan sa atin, gulangan. Hindi na papayag gayon si Putin. So matiraan niya yung matibay. O ngayon, nangailangan ng tulong sa Amerika, yung Ukraine. Yun ang sinasabi ni Trump. You are not in a position para magsabi, to dictate ng gusto mo. Makinig ka niya. Walaan niya sa iyo yung cards. Kaya dapat, hindi ganyan ang iyong pag-uugali. You are becoming disrespectful. Di na tuloy, mga kababayan, yung usapan. Because of arrogance. Yan pa yung sabi ng Netherlands. Support undiminished. Sabi ng Poland, not alone. Lahat empty rhetorics. Not alone. Matagal ng alone. Yung Ukraine, pinabayaan ninyo. Kung not alone, di sana nagpadala na kayo ng mga sundalo ninyo. Ang problema, yung mga armas na ginagamit ng Ukraine sa pagkikipaglaban, galing sa Amerika, hindi man galing sa inyo. Kasi yung Amerika may capability to supply arms. Pero hindi man pwede na lahat na lang libre. Di ba? Kaya nga po may minerals deal. Para in exchange sa support, restoration, reconstruction, dapat may negosyo rin yung Amerika. Ganon talaga po. Si Trump, negosyante yan eh. Kailangan man tulong lang ng tulong. Tapos, yung amin? Kaya nga, dito po sa atin, kung gusto nating yung Amerika talaga, pumosisyon to defend us, kailangan yung Amerika, bigyan natin ng negosyo dito sa West Philippine Sea. Sila yung mag-explore. Magpirma na dapat ng kontrata. Talagang ipoposisyon dyan ng ang mga nuclear warships ng Amerika. Pag inaward natin ng kontrata sa American company, mga kababayan, na siyang exploit ng gas deposits dyan sa West Philippine Sea, I think naisipan na yan matagal na. Lang siyempre, hindi sa atin sinasabi. Kasi for security reasons, mga kababayan. In exchange ng security protection, siyempre dapat may negosyo man sila. Timbang buhay po. Alangan man magbibigay lang sa atin ng support yung Amerika. Pagkatapos, wala lang. Kahit man tayo po, ganun din. Humingi ka ng suporta sa isang malakas na bansa, dapat may deal na maayos. Yung hindi naman po tayo logi, parihong panalo. Panalo tayo kasi may security protection, panalo din sila kasi may negosyo. Yan ang deal doon sana, mga kababayan sa Ukraine, with the minerals, earth minerals deal. Kasi unang-una, kung hindi siya makipag-negotiate sa Amerika para sa deal sa minerals, malamang sa malamang yung minerals ng at buong bansa pa. All the resources, masakop na ng Russia. Di nawala lahat. Di ba? Ayaw mo niya makipag-deal sa amin, di bala ka, mag-defend ka sa sarili mo, kakamkamin niya ng Russia. Ganon po ang buhay sa mundo. You scratch my back, I scratch yours. Ganon lang po. Sabi ng Spain, stands with Ukraine. Lahat man lang daldal. Yung Russia pala po, nag-react na rin. Cocaine clown Zelensky. For the first time, Trump told the truth to the cocaine clown's face, said former President Dmitry Medvedev, now Deputy Chairman of the Russia Security Council, referring to Zelensky. Sabi naman po ni Kirill Dmitriev, one of Moscow's negotiators, in the first high-level talks between Russian and U.S. officials since the Kremlin sent troops into Ukraine, branded the spot between the two leaders as historic. Sabi ng UK, unwavering support daw. Daldal man lang. Sabi ng Ukraine, not possible anya. Ceasefire anya without guarantees is the way to Russian occupation of the entire European continent. Sabi ni Shimigal wrote on X, yung mga US Democrats na kalaban ni Trump, sabi ng mga US Democrats, Trump doing Putin's work. Ang mga US Democrats po, kalaban ni Trump. Other Ukrainian allies rallied around the country, with Canada saying Kyiv was not only fighting for its freedom but also ours. Denmark described its pride in supporting Ukraine, while Sweden referred to Ukrainians as friends. Lahat man yan na mga sinabi ng mga European leaders, daldal man lang po nila. Walang laman, walang muscle, mga kababayan. Lahat lang hangin.
Ito po yung sinasabi ko. NATO shows no sign of letting Ukraine join soon and wants more details about its victory plan. Kailan ito? October 17, 2024. Dapat niya, ipakita mo muna, sabi kay Zelensky ng NATO, yung victory plan for ending the war with Russia. Kita ninyo? Magulang po. So, madaling sabi, pag nakita niya namin na mananalo ka, may plano ka para manalo at mananalo ka, pwede na. I-consider namin. Hindi pa sigurado. Pero pag talo pala, hindi ka magiging member. Saan ka pulutin ganyan na kondisyon? Tapos sasabihin ninyo, suportado ninyo. Suportado kung manalo. Pag natalo, hindi suportado. At pag nasa laban pa, pending kasi nasa laban pa. Ganon sila katoso, mga kababayan. Ginagamit lang nila ang Ukraine para makaisa mga kababayan sa Russia. Hindi papayag yung Russia po. Kasi naisa na nila, matagal na. Di ba yung Soviet Union, USSR dati? Nagkrumble po, nagkawindang-windang. Ngayon, ang ginagawa po ni Putin, yung mga dating mga bansa na parte nila sa USSR, binabawi niya. At yung mga kasabwat, tulad po ng Ukraine, actually, ang mga Ukrainians po at mga Russians, iisang uri lang sila po, nagkawatak-watak eh. Kaya yon mga kababayan na nangyari. The plan centers on request for NATO to move forward on the accelerated membership application that Zelensky made 2 years ago to seek protection under the military alliance security umbrella after Russia launched a full-scale invasion. NATO's credibility is based on its collective security guarantee, Article 5 of its founding treaty. It's a commitment by all 32 member countries, o 32 na pala, to come to aid of any member whose sovereignty or territory might be or under attack. However, it does not apply to a partner country like Ukraine. So takot man sila po, mga kababayan, kasi kontra yung Russia. Pag inapprove kasi nila po, so justified na ang Russia na i-attack ang buong Europe. Tapos sasabihin ninyo, suportado ninyo yung Ukraine. Kung suportado ninyo, di sana yung request niya na mag-member na po ng NATO, inapprove ninyo. Mga tuso kayo eh. Tapos i-attack ninyo si Trump na ang gusto ni Trump, ceasefire. Kasi ang dami nang namatay. Tapos, nang makipag-usap pa si Zelensky kay Trump, arugante pa. Humihingi na ng tulong, humihingi ng pabor, tapos siya pa yung mataas ang boses. Sino palpal po? Sino ngalngal ni Trump? Pagkasungalngal po. Sabay pinalayas. Hindi na pinakain. You see? Para matuto po ng good manners and right conduct. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.